basta Panginoon sa kasama natin alalahanin ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan sa ating buhay. Ngayong 2026, muli natin na alalahanin ang lahat ng kanyang kabutihan, katapatan na gagawin niya pa sa ating buhay. Amen? Amen. Hallelujah. Patuloy natin sambahin, salamahin ng Diyos at kilalanin ang kanyang presensya sa oras nito. Sama-sama po tayo manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Panginoong Diyos, patuloy na sa oras po ito at sa lugar nito, Panginoon, inikilala namin ang iyong katapatan, ang iyong presensya, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. Sa oras po ito, aming pong dalangin, ang aming pong nais, Panginoon, sa lugar nito, sa oras po ito, ay masamba ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan ng buong salamat, Panginoon. Dalangin po namin, hallelujah, sa oras po ito, ng aming pong buhay ay patuloy na bigay ng kanukuran sa iyo, magbigay ng kapulihan, Panginoon Diyos, sa iyong pangalan, Panginoon, sa oras ito. Bilang panibagong taon ng 2026, Panginoon, at unang Webes, Panginoon, ng 2026, Panginoon, nagagalit namin, Panginoon, yung aming pasasalamat sa iyong kabutihan, iyong katapatan, Panginoon Diyos. Salamat po sa oras po ito, maging aming po mga kapatid na nasa kamuntahanan, sa biyahe, sa paglalakad, napapunta po dito, Panginoon, dalangin namin sila, nagalitin sila, Panginoon, na ligtas, ng payapa, Panginoon, sa lugar ito, Panginoon Diyos. Makasama namin sila sa pagpupulit, pagsamba sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyo po namin ibinibigay, Panginoon, ngayon pa lamang ang mataas na papulit, pagsamba sa Panginoon Jesus. Hallelujah. Patuloy po natin sa mga Panginoon, sa mga kaputihan at kapatan. The steadfast love of the Lord never ceases.
ito, Panginoon, hallelujah, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil dito nawawala sa aming buhay, Panginoon. Hindi mo ito inaalis, Panginoon. Dahil namin ito, Panginoon, nararanasan sa aming mga buhay, Panginoon. Bilang mga naglilingkod sa iyo, Panginoon, ay mga buhay, itiwala namin sa iyo ng kamay, sa iyong kabutihan at sa iyong pagkakataon, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, sa kanang sa aming sarili, Panginoon, wala po kami, Panginoon Diyos, magagawa. Kami ay mahina, Panginoon Diyos, kung wala ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa aming buhay. Wala na po kami, Panginoon, sa paglilingkod kung hindi dahil sa iyo, Panginoon Diyos. Salamat po, Diyos, sa habag at grasya mo, sa kabutihan mo, sa pabor mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. Kaya naman sa gabi po ito, hallelujah, kami po ay nagbabalik, nagbibigay ng mataas na papuri, Panginoon, aming pagsamba sa aming pangalan ni Jesus. Amen. Dito ang Panginoon sa Panginoon. Hallelujah. Sige po tayo may makakaupo. Ating po pakinggan ang salita ng Panginoon at ating ihahalal po ng ating lingkod ng Diyos sa buhay po, Sister Jen. Sabi po ay sama-samang pumikit at manalangin. Nagilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay muli nagpapasalamat sa gabi ito. Muli nag-alipon kami upang patuloy, Lord, na magpasalamat, magpuri, sumamba sa iyo, Lord God. Ang aming patuloy, Lord, na uhaw na kaluluwa, Lord. Tanging ikaw yun lamang ang hangad nito, Lord God. Magkaroon ng kasapatan, magkaroon, Panginoong Diyos, ng patuloy, Lord, na pagsama mo sa amin, Lord God, maranasan ka namin, Panginoong Diyos, makatagpo ka namin, Lord God, sa templong ito, sa oras na ito, Lord God, at patuloy, Lord, na mabusog kami, Panginoon, sa iyong mga salita na amin po, Lord God, na mapapakinggan. Panginoon, pagpalain mo po ito, Lord God, at maging, Lord God, ang bawat isa, patuloy kang mangusap, Lord God, habang kami, O Diyos, ay nananahan sa iyong presensya. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, O Diyos, kung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpak po para sa pagkakas. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat dahil tunay na napakaganda na muli simulan natin ang taong ito ng punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng pag-asa na kung saan tanging sa Panginoong Diyos lamang natin ilalagak ito. Na nakakatuwa po, no, dahil sa buhay natin, sabi nga bagamat may mga kanya-kanya tayong mga daan na dinadaanan, bagamat ang iba ay lubak-lubak, sabi nga, yung iba naman ay smooth, yung iba naman ay rough, pero ang dulo nito ay patuloy na sama-sama pa rin tayo na magpupuri, magpapasalamat, sasamba, at patuloy na dadakilain natin ang Panginoon. Sapagkat sabi nga kanina ng mga awit natin na wala naman tayong magagawa kung wala ang Panginoong Diyos. Wala tayo dito. Kulang yung ating buhay kung wala ang Diyos na naghahari sa ating mga puso. Kaya salamat sa Panginoong Diyos. Sa gabi po ito, patuloy po na pag-aralan natin ang salita ng Diyos na matutunghayan po natin sa aklat ng Philippians, chapter 3, verse 13b. And then, sa Psalm chapter 20, verse 4, sabi po ng Philippians 3:13, Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na kamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin na nais kong makamtan. Sa Psalm naman po, sabi dito, May He give you the desire of your heart and make all your plans succeed. Naway ipagkaloob niya ang inyong mga hangarin at sa inyong mga plano ay kayo pagtatagumpayan. Pagpalain po ng Panginoong Diyos sa kanyang mga salita. Fresh start. Let bygones be bygones. Kalimutan na natin ang nakaraan bilang pasimula po ng taong ito. Sabi nga, no,
letting bygones be bygones, isang idiom. Mga kasabihan, ganyan. Idioms na ibig sabihin, forgetting the past achievements, forgetting the failures, and straining forward to reach our goal rather than dwelling on the past. May mga bagay na nangyari sa atin noong nakaraang taon, 2025, mga achievements, mga tagumpay, mga magagandang bagay, magagandang karanasan. At meron din ng mga failures, mga mistakes na nangyari. Pero sabi nga po ng salita ng Diyos, straining toward to reach our goal rather than dwelling on the past. Magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo sa ating takbuhin. Magpatuloy tayo dun sa goal na nais natin marating. Sabi nga, at huwag na tayong manahan pa sa nakaraan. Ito po ay panawagan to press on our faith, not becoming complacent. At ipagpatuloy natin yung ating mga pananampalataya at huwag po tayong makampante. Sabi nga saan? Yung mga past success natin. May mga pagkakataon po kasi, doon pa rin tayo nananahan pa rin tayo sa nakaraan kasi tagumpay ako. Nung nakaraan, okay ang paglilingkod ko. Nung nakaraan taon, pinagpala ako. Nung nakaraan taon, ang sigasid ko. How about this year, kapatid? How about this year 2026? Ano naman ang gagawin mo? Baka lagi na lang natin iniisip yung nakaraan. Pero sabi nga, no, it is a call for us to press on our feet and not becoming complacent with the past success or stuck in our past mistake. Kasi nung nakaraan nagkamali ako sa ministry kasi nung nakaraan tatamad-tamad ako kasi nung nakaraan ngayon kapatid, ano naman ang gagawin mo? Ganun ka pa rin. Tatamad-tamad pa rin tayo. Nung nakaraan, hindi tayo epektibong ginamit sa mga ministries. How about this year? Itong bagong taon. Mananatili pa rin ba tayo nakastuck sa mga past mistakes natin? Pero sabi nga, no, but reaching for a deeper walk with Jesus. Focus kung saan nais ng Panginoong Diyos na lahat tayo makarating. Hindi yung nakaraan na. Tapos na yun Gagawa po tayo ng panibagong daan. Daan na nais ng Panginoong Diyos, hindi lang yung sariling daan natin. Kaya nga po sabi, no, it is about a prayer of fulfillment and joy that our heart's desire would come from God and would be granted by God. And that our plans, yung ating mga plano for our life would align with God's plan and may be fulfilled. Laging naka-align po yan sa mga plano ng Panginoong Diyos. Although may mga kanya-kanya po tayo mga dreams ngayong taong ito, may mga goals tayo ngayong taong ito, but still, isama po natin i-align ito sa alignment o layunin ng Panginoong Diyos at para ito magkaroon po ng katuparan. Sabi nga po, no, new start, new beginning, give us freedom to make choices. Yung ating pong bagong pasimula sa bagong taong ito, magbibigay sa atin ng kalayaan para pumili for ourselves and to know our worth once again. Bibigyan tayo ng kalayaan sa pagpili po natin para sa ating mga sarili, kung ano yung mga gagawin natin, at para malaman natin yung halaga po natin. Tapos na yung nakaraan Tapos na yung mga fulfillment natin yung nakaraan. Gagawa tayo ng panibago. Panibago na kung saan naka-align sa Panginoong Diyos. At sabi nga, yung word natin, yung halaga natin, magkakaroon ng patuloy. Hindi lang pagpapahalaga sa mga bagay-bagay, kundi sabi nga, pagpapahalaga kung ano yung pagkatawag natin sa Panginoon Diyos. Sabi, choices that will bring us for good. Yung mga pagpili po natin magdadala, hindi para mapasama tayo, kundi yung mga pagpili natin ngayong taon na to, nasisimulan natin, magdadala, aalurin tayo tungo sa kabutihan at para mabigyan ng kalwalatian ng ating Panginoong Diyos. Amen? New start, new beginning is a reminder for us that every season can mark the start of a new chapter. Bagong chapter na po tayo ngayon, kapatid. Tapos na yung 2025. 2026 is a new chapter full of possibilities for growth and chances. Tingnan mo yung katabi mo. Simulan na. Sabi mo, simulan na lang uli natin lumago at magbago. Simulan na uli. Kasi sabi nga po
choice. Tayo lang po ang pipili. Malaya po ang Diyos na lagi tayong bigyan ng mga pagkakataon para muling bumangon, para muling lumago, at magbago. Yung mga bagay na pangit ng nakaraan, hindi man tayo nag-succeed ng nakaraan, this is the time to rise and shine again, mga kapatid. Amen? New start, new beginning is a reminder for us that every season can mark the start of a new chapter, full of possibilities for growth and change. Sabi nga po, a worthy goal for New Year is to have the fresh start in our life. Lahat tayo, ito yung goal natin. Pagtungtong pa lang ng January 1, lahat na nag-iisip, ano ba yung New Year's resolution ko? Ano na ba yung mga gagawin ko ngayong panibagong taon? Yung worthy goal nga sabi for this New Year, to have a fresh start as a Christian life, diba? Marami sa atin nagkamali. Marami sa atin na-experience yung mga setbacks, mga failures throughout the past years, and sometimes, pinahihintulutan po natin itong mga bagay na to para alipinin po tayo to the point that we never enjoy the life that God has given to us. Tama po? Kasi lagi tayo nakafocus sa nakaraan eh. Lagi natin tinitignan yung nakaraan eh. At hindi natin namamalayan na alipin na pala tayo ng nakaraan natin. Na mga pangit natin na naranasan, na mga mistakes natin. Nagpapaulit-ulit ito sa ating mga kaisipan. At ito yung nagiging dahilan para maging alipin tayo ng nakaraan. To the point, sabi niya, ng pag-asa, abundant life. Ayaw pa ba natin yun? Hindi po ba? Kaya hindi natin na-enjoy. Kahit na sinasabi mga Kristiyano na tayo, mga manggagawa na tayo, sabi nga, kinakahoy pa rin natin yung ating mga sarili. Saan? Sa mga pagkakamali natin ng nakaraan. Sa mga pagkalugmok natin ng nakaraan. Sa mga pain and suffering natin ng nakaraan. But God is giving us today a life that full of enjoyment, an abundant life na ipinangako ng Panginoong Diyos. God is far more interested in our future than in our past. Mas interesado ang Panginoong Diyos sa future natin. Hindi yung kung ano yung ginawa natin ng nakaraan. Hindi yung mga pangit natin nakaraan. Kundi interesado ang Panginoong Diyos sa iyo, sa akin, sa atin lahat. Sa future na tatahakin natin. Itong pasimula na tatahakin natin ngayon. Na sama-sama tayo. Sabi nga, magtatagumpay. God is far interested in our future than in our past. Future is where we are going to spend the rest of our life that God says. Forget about the past and look at the new thing I'm going to do. Diba? Naalala po ba natin yung mensahe ni Pastora ng Sunday? Forget the past. Limutin na natin yung nakaraan. Kasi bakit? Merong magandang bagay na gagawin ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin ngayong taon na ito. I-claim na natin yan, mga kapatid. Forget about the past and look at the new thing that I'm going to do. Pangako yan ng Panginoong Diyos. And the new year is along with our desires and new aspirations. Everyone look forward for a fresh start as a way to move on from the past and look for the future. Sabihin mo sa katabi mo, New Year na kapatid, move on ka na. Move on na tayo ha. Move on na, New Year na. Diba? Ito yung nais ng Panginoong Diyos eh. Sabi nga, New Year, together with our desires and aspirations, to look forward to a fresh start as a way to move on from the past and look for the future. Tingnan natin lagi yung future. Tingnan natin lagi yan. Sabi nga, di ba, kapag meron tayong gustong puntahan, ay may nakita akong magandang lugar doon. Hanggang ganun lang ba tayo? Gusto ko pumunta doon. Gusto ko marating yun. Hanggang salita lang ba tayo? Hindi. Anong gagawin natin? Diba? Paghahandaan natin yun. Merong preparations. Sabi nga, meron tayong gagawin. And this night, sa gawin ito, pag-aralan po natin yung tatlong bagay na sinasabi po ng Biblia, how to start a new beginning. Three things that the Bible tells us to start a new beginning. Number 1, sabi po dito, the former things has passed and all things are made new. God doesn't remember our past, but He gives
Press start. Isaiah 43:18 to 19. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now spring up. Do you not perceive it? I'm making. So, meaning, stop dwelling on the past. Focus on the new thing. God is doing release old habits and negative mindset. Inaalis na tayo, pinalalayan na tayo ng Panginoong Diyos sa mga old habits natin, sa mga negative mindset natin. Kung last year, sabi nga, tamad kang gumawa ng mga bagay na spiritual, puro tayo nega, puro tayo self-pity na ini-inject sa ating mga kaisipan. This year is a fresh new start, a new mind, a new identity, and embrace God's grace and faithfulness. Ito yung nais ng Panginoon Diyos sa atin. Sabi nga, our past does not define us. Yung nakaraan natin, hindi ito yung maglalarawan sa atin. Kundi sabi, ang mga pangako ng Diyos ang siyang magde-define sa iyo. Ang mga pangako ng Diyos ang siyang magtatakda kung saan tayo patutungo. Hindi tayo. Minsan kasi, ay, dito na lang ako, eto lang ako, kasi eto ako, mahina ako. No! God defines you. Defines us. Gusto ng Diyos, may marating tayo, may goal tayo. Hindi tayo lugmok lang. Hindi tayo talunan. Sabi nga, no, your past does not define you. But, ang mga pangako ng Diyos, ang siyang magde-define sa'yo, ang siyang magtatakda sa'yo. Hindi mo pwedeng sabihin, hanggang dito lang ako, eto lang yung nilisted ko, tama na to. No! Kapag pinili mo na magpagamit sa Panginoong Diyos, sa ayaw at sa gusto mo na minsan, Lord, sa ano na kaya? Next year na kaya? Lord, hindi ko pa yata kaya, huwag mo na ngayon. Pero kapag ginusto ng Diyos, gagamitin at gagamitin na for the glory of His name. Ano ba? Yung mga pagkakataong ganun eh. Minsan ayaw natin eh. Pero kung ano yung kinaayawan natin, doon pa tayo ilalagay ng Lord. Kung saan natin, Lord, stop na po ako dito. Hanggang dito lang po ang kaya ko eh. Pero kilala tayo ng Panginoong Diyos. Kilala tayo ng Diyos. Sasabihin sa anak, hindi lang yan eh. Meron ka pang ibubuga. Meron ka pang ilalabas. Kaya mo yan. Diba? Ito yung encouragement sa atin. So, huwag natin tingnan yung nakaraan natin, yung mga past natin, kundi tingnan natin yung gagawin ng Panginoon Diyos sa bawat isa. Life is not about finding ourselves. Life is about creating ourselves. Saan ba ako pupunta? Ano ba akong ministry? Saan ba ako pwedeng ministry? Hindi natin hinahanap ng sarili natin kung saan tayo perfect. Kundi ang Lord sabi niya, no, life is about creating yourself. I-create mo yung sarili mo. Ikaw ang tutok na sa sarili mo kung saan ka mas kagamit-gamit. Kung saan mas epektibo kang gagamitin. Sa umpisa, eto lang eh. Pero along the way, na enjoy mo yung mga bagay na ginagawa mo para sa Panginoong Diyos, magugulat na lang tayo. Dinaragdagan ng Panginoong Diyos yung mga bagay na karapat-dapat. Kasi kilala tayo ng Panginoong Diyos na kaya natin ito. Huwag natin tagihan yung every opportunities and privilege na dumadating po sa atin. Life is about creating ourselves. We have talents, we have abilities, we have skills that will determine what we can do. Diba? Kaya nga, hindi natin po pwedeng sabihin, wala akong talent, wala akong skills, hindi ako gagamitin ng Panginoong Diyos ngayong taon na ito. Hindi po. Binigyan po tayo ng iba't ibang talento, kaloob, talents, skills, para ano po, magamit sa paglilingkod. Our motivation determines how much we are willing to do, and our attitude determines how well we will do it. It depends also in our attitude. Ang dami nga nating talentado, Pinoy nga tayo, talentado, prestado nga tayo, pero ang lumalaki naman ang ulo, hindi yung puso. How come na magagamit po tayo ng Panginoong Diyos? Hindi po ba? Masyado tayo nga proud sa sarili natin. Pero sabi nga, no, ano lang, hinay-hinay lang. Kababaan pa rin para makita natin na talaga
through our attitude, it will determine how well we can do it. Diba? Sa araw-araw na paglilingkod natin, may mga pagkakataon po kasi, lalo na po, sa parang itong pagpasok ng taon, ang mga Kristyano parang complacent, naging kampante na. Okay na, ginawa ko nga nung taon na, nag-prayer nga ako ng matindi-tindi, halos araw-araw nga, present ako sa church eh. Pero ngayong taon parang wala na. Parang naging complacent na, okay na yun. Nagawa ko na yung part ko, sila naman. No. Habang patuloy tayong gumagawa sa kaharian ng Diyos, sa ugasan ng Diyos, hindi sila yung pagpapalain. Hindi sila yung, ipopromote ng Lord, kundi ikaw, kapatid. Ikaw na nag-exert ng effort, ikaw na nagtyaga, ikaw na patuloy na lumuhod, umiyak para sa kapatid, sa mga bagay-bagay na ipinapanalangin, hindi nawawala ng kabuhan niya. Continue what you are doing. Huwag tayong hihinto. Huwag natin tingnan na, nagawa ko na nung nakaraan eh. Sila nga hindi ko nakita eh. Sila naman, no. Patuloy lang tayo, huwag po tayo magsasawa. It will determine how well we will do it. Stop living on the past. Stop dwelling on the past and think that you can do it. You are not worthy. Huwag mong isipin, hindi ako karapat-dapat doon, sila na lang. Kaya, iiyak ka na lang sa isang tabi, magmumukmuk ka na lang, no. But embrace the beauty of change and growth. Keep evolving into the best version of yourself and say, I can do all things through Christ who gives me strength. Di mo ba? Gawin mo yung best version mo na ikaw. Hindi yung gagaya ka, ay si kapatid, hindi po masama na mag-adore tayo sa kapwa natin kasi as a source of inspiration, di mo ba? Ay, yan eh. Inspire ako kay kapatid eh, kaya minsan ginagaya na natin. Pero kapag may nakita tayong pagkakamali, lahat ng magandang bagay, nabubura na. Tama po? Huwag naman ganyan. Idol na idol ka pa naman, tapos ganun siya. May pasigaw-sigaw pa. Bagsak. Kasi bakit? Nakatingin tayo sa Kanya. Hindi sa ginagawa ng Panginoong Diyos kung bakit siya mightily, effectively ginagamit ng Panginoong Diyos. Kundi mismo siya ng personality niya. Pero sabi nga, let us embrace the beauty of change and growth. Keep evolving into the best version of yourself. May kanya-kanya po tayo na nilikha, itinalaga ang Panginoong Diyos. Hindi po tayo gaya-gaya lang. Meron tayong kanya-kanyang uniqueness na ibinigay ang Panginoong Diyos. So, tuklasin natin yun at gawin natin a better version of ourselves for the glory of God. At sabi nga, hindi natin magagawa ito kung wala ang lakas na kaloob ng Panginoong Diyos. Lagi pa rin. Sa Diyos pa rin tayo tatakbo. Lagi natin isa-isip dahil sa biyaya ng Diyos, kaya tayo may lakas, kaya tayo may buhay, kaya tayo may trabaho, at kung ano man meron tayo ngayon, ito'y dahil sa biyaya at karapatan ng Diyos. Let us continue shout to the Lord. Let us continue praise the Lord. Hallelujah! Salamat o Diyos sa biyaya mo. Diba? Ang dami natin pwedeng ipagpasalamat sa Panginoong Diyos. Lalo na itong taong na ito, pagpapasimula po tayo. Huwag na natin balikan. Sabi na-accomplish na yung nakaraan eh. Tapos na yung 2025 eh. Fulfilled na natin yung, at ito ngayon, kaharap tayo sa panibagong taon. Napuno na may madadaan. Sabi ko nga kanina, may madadaanan tayong lubak-lubak, maputi, matinik na daan, mahirap, mabato, pero ang hangganan nun, kapag sama-sama po tayo na nagkaisa, sama-sama tayong naglingkod, sama-sama tayong patuloy na nag-i-aim for the glory of God na lahat ng gagawin natin. Sabi nga, tagumpay. Hindi lang isang tao dito sa God's Glory Church, kundi ang kabuuan. Tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat. Pero kapag ang isa na fail, lahat din po tayo fail. Kasi bakit? Ay, si sister, bakit kaya gano'n? Titignan ka rin ang tagal na sa kaliwa mo. Ay, si sister, wala na, lahat tayo. Titignan na natin yung mga weaknesses. Kaya fail tayo lahat.
wala tayong mararating. Pero sabi nga lagi natin isa-isip yung biyaya ng Panginoong Diyos, yung grasya ng Panginoong Diyos. Sabi nga po ng mensahe last Sunday, God's promise of new things. Dapat lagi natin alalahanin yan. Hindi yung araw ng linggo, mensahe ni Pastora, after ng Lunes, wala na. Ng linggo, Lunes, Martes, Hanggang wala na. Nakalimutan na natin. But sabi nga po, the promise of God of new things, yung transformation that we never experienced before, yung new path of possibilities, at meeting all our needs limitless. Ayaw po ba natin nun? Yung mga, baga, sabi nga mga pangangailangan natin, kapag pinagkatiwala natin sa Panginoong Diyos and we step into a new beginning na punong-puno ng possibilities, punong-puno ng pag-asa, sabi nga meeting all our needs limitlessly. Diba? Ang sarap pakinggan, ang sarap ang init, ang biyaya ng Panginoong Diyos, sagana sa lahat ng bagay. Kaya nga po sabi, the former things has passed and all new things are made new. Kalimutan na natin ang nakaraan, doon tignan natin yung ngayong tatahakin natin na panibagong buhay na may pag-asa. Pangalawa po, new beginning happens in season. Sabi nga po, ang buhay or life can be so wonderfully measured by season and stages because there is so-called changes. Di po ba? Yung pabago-bago ng panahon. Sa bansa po natin, 2 season lang po. Rainy season and sun season. Diba? Summer season. Pero sabi po sa Japan, 4 daw po yung season na meron sila. At sabi nga po, change is inevitable. Hindi maiiwasan at tiyak na mangyayari. So, the season and stages of life remind us that our circumstances will also change. Yung mga nangyayari sa atin, nagbabago din yan. Diba? Sabi ko nga, kung nakaraan tagumpay tayo, ngayon, it depends sa our choice kung magtatagumpay pa rin tayo o mag-fail tayo. So, it changed. Seasons are changes. Stages are changes. That no single season of joy or hardship is permanent. And each challenge serves a purpose in shaping our character and personal growth. So, sa bawat season daw po pala ng buhay, sabi nga, hindi yan permanent. Minsan masaya, minsan may season ng kalungkutan. May season na sagana, may season na tama lang, sakto lang, o minsan na uubusan. So, sabi nga hindi to permanent. Lahat na nagbabago. And that the purpose of this is shaping our character and personal growth. Sabi nga natin, malimit natin sabihin, may mga kabataan ng bagong tipan at may kabataan ng lumang tipan. That is season and stages na tinatawag. So there are 4 distinct seasons in our countries that also represent the seasons of our life. Ano po yun? May 4 po yun. Sabi nga yung spring season na tinatawag. Pag sinabing spring season, begins with sprouting of new life o yung tagsibol. New beginning of hope and opportunities, innocence, learning, planting seeds, setting goals, growth, exploration, and high energy. Kasi nga, tagsibol, new life. And it also represents the stages of life, the childhood stages. Tingnan po natin yung pagkakaiba nila. Another thing is the summer season. Summer season begins with warm sunny Sunday. Heat, light, represent passion, growth, and productivity, nurturing goals, peak activity, full blossom, and represent youth or early adulthood. Siyempre po, ang stages na to, sabi nga katulad ng isang sanggol, hindi siya nananatiling sanggol. Di po ba? May mga pagdadaan ng taon, months, taon, talagang lalaki siya, mag-iiba yung kanyang physical na pangangatawan, nagbabago. From spring season, pupunta siya ng summer season. Magiging youth, magiging teenager, magiging teens, magiging early adulthood. At itong mga panahon na to, sabi nga ito yung panahon ng kalakasan. Kasi kabataan Sabi nga, ito yung mga maiinit. Ito yung mga
growth, productive sila kasi high energy na tinatawag. Nag-full bloom sila. While the autumn or fall season begins with the shedding of the colorful leaves o yung tinatawag na taglagas. Letting go of falling leaves. Time of harvest, reaping rewards, stability, wisdom, assessing achievements, consolidation, mentoring. It also represents change, reflection, and maturity. The winter season, the last is the winter season, which is the cold bed of snow. It is the rest, the preparation, the quietness, reflection, and legacy, which is the old age. Mga kapatid, anong season po tayo ngayon? Sa mga nabanggit. Nasaan season po tayo? Nasa old age. Pag sinabi natin, sabi ko to winter, old age, nasa winter season na pala ako. Diba? Pero, kung sinasabi natin tayo ay nasa winter season na, sana, narito yung ating mga character. Ito yung nire-represent natin. Ito yung panahon ng pagpapahinga, hindi yung mamamahinga na, pagpapahinga na. Sa buong stages ng buhay natin, trabaho, negosyo, kung ano-ano yung ginawa natin, nag-exert tayo ng effort, pag-aalaga, pag-aasikaso sa pamilya natin, hanggang sa mag-asawa, yung mga anak natin, nandun pa rin tayo ng agapan. But during that winter season, yung preparation, yung quietness, yung reflection, ito na yung panahon natin na nasa old age. Quietness in the sense na nagmumuni-muni na tayo ng mga bagay na ginawa natin at gagawin pa natin para sa Panginoon. Bakit? Kasi po mag-iiwan tayo ng pattern sa mga sumusunod sa atin. Kaya nga sabi, rest, quietness. Nagmumuni-muni na tayo niya. At bilang nasa winter season, ano yung legacy na iiwan natin? Ano yung mga bagay na iiwan natin sa mga nakababata? Sa mga tao, mga nasa paligid natin? Kung ikaw ay nasa middle age, yung maturity, sabi nga, no, ito yung panahon ng harvest. Harvest season rewards, wisdom, assessing achievements, consideration, mentoring, represent change, reflection, and maturity. Ito yung time ng maturity. Nagmamature na. Hindi tayo yung nasa autumn or fall, pero isip bata pa rin tayo. Di po ba? Summer season and the spring season, ito yung kabataan eh. Talagang hyper, active, walang kapaguran. Dito nila lahat na isa ng kanilang mga effort eh. Lahat gagawin nila, lahat tutok lang sila na lahat, explore nila. But all these things, hindi ibig sabihin na, ako, autumn na ako, taglabas na ako, wala na akong gagawin. No. Pinapakita lang yung apat na distinct season na yan that represent the seasons of our life. Hindi tayo kailangang huminto. Nagpapatuloy pa rin tayo. Even during our old age. Dumanting man tayo sa tinatawag na winter season, still, nagtatrabaho tayo sa Panginoon Diyos. Para ano po? Mag-iiwan tayo ng magandang halimbawa, legacy sa mga anak natin, sa pamilya natin, lalo na sa mga tao na nakatingin sa atin. Di po ba? The last 2025, we've been through a lot of struggles. Amen? Lahat tayo nagdaan sa iba't ibang struggles, pain, hardship, failures, sakit at kahirapan. But that, God, meron siyang ibinibigay na katiyakan. Ang Diyos na magdadala sa atin upang makabangon muli at magsimula ng panibagong bukas. This is the time. This is itong time na to. And this is you. Mahusahan lahat, naranasan natin yan during the last 2025. But this year, binibigyan muli tayo ng pagkakataon na muling bumangon at magsimula ng panibagong bukas. Embrace the current seasons of our life. New beginning are most strongly associated with the spring season, but new chapters also start with this new year. It can happen in any season as
foundation that link to a cycle of faith and hope. Pananampalataya at pag-asa pa rin po, huwag mawawala sa atin. Lalo na po tayo ng mga naglilingkod sa Panginoong Diyos. Huwag natin tignan, ganito na lang ba ako? Lagi na na bang ganito yung buhay namin? Naglilingkod naman ako eh. Kapatid, this is the first fresh start na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Na kung saan, tignan natin yung hinaharap. Tignan natin yung gagawin ng Panginoong Diyos in the future. Huwag natin tignan kung ano yung kasalukuyan at nakaraan. Huwag natin tignan yung kakayanan lang natin. Kundi tignan natin, I know that God will bless me more than enough. I know God will help me make it through. Kasi sabi niya, lagi natin kasama ang Panginoon Diyos. It is the matter of our choice. Tayo po yung pipili. Kung gusto natin magpatuloy, o manatili na lang tayo kung saan tayo naroon. Discover how 4 seasons of life can help us embrace the change and growth. Bawat season na to, nagbibigay sa atin ng unique opportunities that offers personal development that unlock our full potentials and create a life of purpose and fulfillment. Yung bawat season ng buhay na yan na nakita natin, may kanya-kanyang kategory. But all that things, sabi nga, mayroong purpose and fulfillment yan na kailangan natin takuhin, na kailangan natin harapin. Huwag lang natin winter season, old age na pala ako. Natin din na matanda na pala ako. Hindi, sabi nga, no, sino narinig ko? Sabi, sa paglilingkod ako, walang retirement. Hanggat kaya mo, maglingkod ka. Hanggat gagamitin ka, gusto kang gamitin ng Panginoon Diyos, maglingkod ka. Maglingkod ka, gawin mo ito para sa Panginoong Diyos. Hindi para kung kanino lang na nasa paligid natin, kundi para sa Lord. Amen po, sabi nga, no, whatever season we are right now, it represents a cycle of our growth, reflection, and renewal in our faith journey, reminding us that God works in every stages of our life. Anumang stages ngayon na naroon tayo, patuloy at magpapatuloy na gagawa ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Amen po? Trust the timing. Trust the timing. Recognize that there is a time for everything. Can bring confidence and peace even when future is uncertain. Sino bang nakakaalam ng future natin? Wala. Ay, gusto ko, pagka-graduate ko, ganito ako. Pero hindi naman, di ba? Hindi natin alam eh. Ay, gusto ko, this year, ito ako, ganito ako. Walang life is uncertain. Pero sabi na no, hinaakbangan yung gusto natin. Hindi lang basta gusto ko to, kundi kailangan may pag-akbang tayong gagawin. Meron tayong effort na gagawin. Trust the timing, recognize that there is a time for everything that brings confidence and peace even when future is uncertain. Life, richness, lies not just in them. Ang buhay daw po, yung kakabaan ng yung buhay po natin, yung kasaganaan ng buhay natin, hindi lang ito na natutunghayan sa haba. But sabi, in every depth of experience and the lesson learned through every changing season. Ang buhay natin, nagiging masagana, hindi dahil, ay, pinagpala ako ngayon, mahaba yung buhay. Kundi sabi ko yung lalim ng bawat karanasan natin. Bawat karanasan natin, lalo na sa Panginoong Diyos. At sabi nga, yung mga lessons na natututunan natin, sa mga pagkakamali natin, sa mga failures natin, kailangan may natututunan po tayo. At sabi nga, doon nagpapatotoo yung salitang changing season. Kailangan hindi lang basta dumaan sa atin, kundi yung bawat karanasan natin, meron po tayong natututunan. Kaya nga po sabi, no, new beginning happens in season. Gusto natin ng bagong pasimula, akbangan po natin. Hindi lang basta tayo nag-desire. Amen? Pangatlo po, sabi dito, persevere is the path of a new beginning. Sabi ng James chapter 5 verse 11, pinagpala ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Perseverance is a path to a fresh start, new beginning. It often requires patience. Hindi po pasyente na. Patience. Pasensya, mahabang pasensya. Perseverance is the ability to keep doing something in spite of obstacles
People who persevere show steadfastness in doing something despite of how hard it is, how long it takes to reach the goal. Nandun yung pagtatyaga, kahit na anong mangyari, kahit na ano yung makaharap natin sa bawat paglakad natin, still, sabi nga, yung mga tao na merong perseverance, merong katatagan in doing something despite of hardship, sabi nga, makakarating sila doon sa goal na nais nila. Sino po ang may goal ngayong 2026? Lahat po tayo merong goal. Diba? Sabi nga, ang kumaayaw, ang sumusuko, hindi nagwawagi. So, never give up, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, tuloy lang tayo ha, huwag susuko. Kapatid, huwag susuko, never give up. We have failed last year. Talunan man tayo ng last year. Kapatid, huwag kang papayag na magsisimula ka o magpapasimula ka ng bagong taon na talunan ka pa rin. Kundi nagtatagumpay. January 1 pa lang, nagtatagumpay na. Sabi niya, no? Fresh start, new beginning can start right where you are. Nagpapasimula kung nasan ka ngayon, kapatid. Hindi kung, ay pag ano na, doon ako magsisimula. Ay pag nakapagtrabaho na ako, doon ako lubos na. No, kung nasan ka ngayon, ito na yung starting point mo. Gawin mo na ito para sa Panginoong Diyos. Hindi para kanino man. Sabi nga no, how do you see yourself 5 years from now? Lagi natin naririnig yan. Laging encouragement sa atin yan. How do you see yourself 5 years from now? Yung mga bagong Kristiyano, mga bagong workers, mga nagpapasimula mga Kristiyano, 5 years from now, how do you see yourself? 5 years from now, baka ako na, maaari sabihin natin, baka ako na yung Bible study leader, ministry head na ako, may commitment na ako. Kailangan meron po tayong goal. Meron tayong preparation. Meron tayong implementation. Hindi lang tayo puro plano. We are idealistic, but not realistic. Puro ideas. Huwag po tayo, sabi huwag tayo puro idea lang. Huwag tayo puro plano lang na magkaroon ng katuparan, ng realistic. Sabi nga, kailangan natin ng goal, kailangan natin ng preparation and implementation. Hindi lang tayo puro plano. Hakbangan. Merong preparation. Hindi madali yung mga plano natin eh. Lalo na ngayong taon na to, sa bawat ministry, may mga hindi po madali. Pero sabi nga, binibigyan tayo ng Panginoon Diyos ng time to prepare. And after that preparation, implementation na. Ano na yung kaganapan. Hindi na tayo puro plano, puro idea, but not realistic. All our dreams can come true if we have the courage to pursue. Tama po ba? Na tayo eh. Pwede naman mangyari lahat ng mga dreams natin. Kailangan lang courage. Lakas ng loob, ng tapang, para gampanan, para gawin yung mga planuhin natin. Huwag tayong matakot mag-take ng risk. Everything we've ever wanted is on the other side of fear. Gusto natin gawin ito, maganda ito eh. Lord, paano kung hindi sila sumunod? Lord, paano kung walang sumuporta, Lord? Lord, gusto ko na po. Paano, Lord, kung pagsabihan ako ng hindi maganda? Fear. May gusto tayong gawin ngayong taon na ito eh. Ang ganda ng plano ngayong taon. Pero at the back of our mind, there is fear. Diba? Huwag tayong matakot mag-take ng risk. Lahat yan talagang kakambal yung fear. Kailangan na hapagan natin. May our choices and decisions reflect our hopes, not fear. Pag-asa. Mag-reflect yung buhay na pag-asa at hindi takot. Kaya ko ba, Lord? Lord, kakayanin po ba namin? Parang ang hirap naman, Lord eh. Huwag na lang kaya. Diba? Huwag sunod tayo. Huwag na lang kaya, Lord. Sino po dito ang mga involved sa ministry? Amen kayo ha? Sino po yung involved sa ministry? Amen. Sino naman po dito ang mga committed sa ministry? Amen. Aba, parang balance ha? Tingnan natin. Sabi nga po, no, remember that involvement is different from commitment.
Pag sinabi mong involvement is participating in something. Involved ka lang. Pero kapag dumating ang mga problema, pagsubok, discouragement, disappointment, ayaw ka na at aalis na sa ministry where you are involved. Sino ba mga involved dito sa ministry? Uy, parang kumonti. Diba? Involvement, nag-participate ka lang. Kasi, may time ako ngayon pwede ako sumama sa ministry. Wala akong trabaho ngayon pwede ba akong sama-sama muna? Pero pag may trabaho na ako, saka na lang ministry. That is involvement. But pag sinabing commitment is dedicated, engaged, an agreement or pledge, obligate you, and be responsible to do something. Sino po ang committed dito? Taas ang kamay. Amen. Parang lalong munti Parang munti na. Kanina daming committed. Amen. Parang ngayon, nalaman lang yung totoong meaning ng committed. Amen. Nagdalawang isip na. Diba? Sabi nga po, commitment is dedicated, engaged, and responsible to do something. Responsable tayo. Kung ano yung inaatang sa ating ministry, gampanan natin. In any season of our life, gagampanan natin. Kasi bakit? Committed tayo. Sabi po, committed. Hindi po committed yung utak. Diba? Pagkaiba po yun. Committed. We are engaged, dedicated, and responsible sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin. At hindi umiiksik, kumikitid yung utak. Bakit ako na naman ang inutusan? Bakit ako na lang lagi? Pagkitid ng utak mo. Kapag committed tayo, in any season, gagampanan natin yung ating responsibility. Kaya nga po, this coming Sunday, be ready and prepare ourselves. We are recommitting our life once again in serving God through the ministries that God entrusted to us. Mas lalo po tayong mag-alab, mag-apoy, at hawaan natin ang init ng paglilingkod yung mga kasama po natin at harapin ang bagong taon ng may pagmamahal, pagtatagumpay at buhay na pag-asa na lahat ng ginagawa natin ay hindi po mawawala ng kabuluhan at magbibigay ng kaluguran sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Nung nakaraan nga po nag-visitation, sabi nga gawin naman natin. Gawa tayo ngayon na talagang magbibigay din ng papuri sa Panginoong Diyos at the same time, talagang makumusta natin yung mga kapatid natin sa pinag-isapan natin mag-asawa. Total, andun na rin naman kami sa 13. So, binisita po namin yung mga kapatid po natin sa pananampalataya, sila Sister Judy, Brother Bonnie, saka sila Sister Buda, mga papabali niya or kuya po. So, malaking bagay po, lalo sa kanila na maalala sila, makumusta sila kahit malayo po. At the same time, sabi nga, gawa tayo ng mga bagay ngayong taon na talagang, sabi nga, yung hindi masasayang yung oras at panahon natin. Kahit malayo, hahambangan natin ito. Kasi bakit? Dito tayo tinawag Dito tayo nilagay ng Panginoong Diyos. Dito tayo patuloy na gagawa para sa kanyang kapurihan. At hindi magiging daan yun para tingnan natin. Ang layo naman nila, huwag na lang kaya. Ibali na lang, huwag na lang kaya. Hindi. Sabi nga magiging kagalakan ito sa ating mga kapatid at yung pagpapatuloy po natin ng mga gawain natin sa Panginoong Diyos, sa bawat ministry natin, that will bring glory to the name of our Lord Jesus Christ. Sabi, mas lalo natin pag-alapin, pag-apuyin, yung mga ginagawa po natin paglilingkod, hawaan tayo ng init. Sabi nga huwag tayong hiwalay sa mga maiinit para hindi po mamatay yung apoy, kundi mas lalo magningas pa. Kasi may goal tayo ngayong taon na ito Sama-sama, hindi lang po goal nito ni Pastor Mayer, hindi lang po goal ng kusino kundi sabi ng buong pamilya, kasi pamilya tayo dito, buong iglesia. Kaya sama-sama po natin gampanan ang lahat ng ito. A new beginning can start right now and find the courage to pursue it all what you have. Lagi natin tignan na yung lakas na nagmumula sa Panginoong
nananalangin, sama-samang nagtatagumpay, sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoong Diyos, ang laking effect po nito, lalo na sa ating buhay spiritual. Yung mabisita mo nga lang yung mga kapatid yung matatagal na po natin hindi na nakikita, at kapag naalala sila, ang laking kagalakan po sa puso nila yun. Isipin na kahit pala malayo kami, may part pa rin kami sa kanila, naaalala pa rin nila kami. So malaking impact po ito sa kanila. Huwag po natin babaguhin, huwag natin aalisin yung mga kinagawian natin, kundi mas lalo pa natin dagdagan ito. Kasi nasabi na, fresh start, title natin, fresh start, led by God's by God's. Yung mga pangit na nakaraan, kalimutan na po natin yun. Kundi magpasimula tayo ngayon sa panibagong bukas na harapin, na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng mga challenges, pero at the end of it, kapag nagtagumpay po tayo, sabi nga tagumpay ng lahat. At hindi lang basta tagumpay. Sabi nga sa paglilingkod natin, nandun naman hindi naman ligo ang Panginoong Diyos para hindi tayo pagpalain, hindi po ba? Nandun din naman yung katugunan niya sa bawat isa. Ano man yung ating mga pinapanalangin. New beginning can start right now. Then find the courage to pursue it with all that we have. Amen po? Para po sa ating pamuli, sabi po dito, new beginning allow us to leave behind old patterns and habits that may holding us back. It's time to re-evaluate things in our life, and Jesus offers something different, an invitation to a relationship that gives us peace, purpose, and direction. He has a great plans for us, one that will lead to hope, assurance, and full purpose. Pasimula po tayo ngayong taon nito. Gawin natin yung mga bagay na makabubuti, makakapag-enlarge ng ating territory, makakapag-enlarge ng ating spiritual na katatayuan, at higit sa lahat, sabi na, hama-hama pa rin tayo hanggang sa bibig. Although lagi na natin naririnig yan, parang sabi nga, routine na yan pag January, ayan na naman, ganyan na naman, New Year's resolution. Pero ang tanong po, may nagbabago po ba? May changes po ba? May growth po bang nangyayari? Lagi na natin naririnig, pero ang tanong, may growth and changes po ba nangyayari? Especially sa atin po, na mga manggagawa ng Panginoong Diyos. Dapat lagi, bawat taon, sabi nga, there are new every morning. Great is thy faithfulness. Laging bago at sariwa. Huwag tayo mananangan sa luma. Ay, ganito na yung ginawa ko nun ganito uli ang gagawin mo. Meron bago. Sabi nga, lagi tayo binibigyan ng Panginoong Diyos ng panibago. Bagong chances, bagong strategy, bagong maraming bago. I-grab natin ang lahat ng yan. Grab every opportunity na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Sige po, sama-sama po tayo po kayo. Palakpak po para sa Panginoong Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord. Sunin ka, Panginoon, pulis ka. Luwalapin ka, aming Ama. Salamat. Salamat po, Panginoong Diyos. Salamat po, Lord. Thank you, Lord, for this fresh new start, new beginning, Lord God. Thank you, Lord. And unwavering provisions mo, Lord. We trust that your peace will watch over us, O Lord God, as we step into a new beginning, led by God's, Lord God. This year, we will rely on the riches of your love and grace to provide on our physical, emotional, and spiritual needs, O Lord. Panginoong Diyos, salamat po, Lord God. Tulungan mo po kami, Lord, na huwag na namin balikan, huwag na namin tignan yung mga accomplishment namin yung nakaraang taon na 2025, yung mga failures, yung mga mistakes namin, at dadalhin pa namin na yung bagong taon. Kundi, Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na tumayo at gampanan, Panginoong Diyos, yung panibagong hamon ng buhay, lalo na po sa aming pananampalataya, Panginoong Diyos. Lord, alam po namin hindi ito madali na muli kami naharap sa panibagong taon na ito, Lord God. Maraming struggles, maraming pain, may mga hardship kaming masasalubong, Panginoong Diyos, ma-encounter, Lord God. Lord,
Lord, tulungan mo po kami na ma-overcome namin ang lahat ng ito. Alam namin, Lord, hindi po ito madali, O Lord God. Pero kapag kasama ka po namin at patuloy kami, O Lord God, na nagre-rely sa iyo, naglalagak ng aming pagtitiwala at pananampalataya, Panginoon Diyos, anumang hirap ito, Lord God, makakayanan namin sapagat alam namin, Lord, na kasama ka namin, O Lord God, in every decision making, in every walk of our life, in everyday lives, O Lord God, at even, O Lord God, sa aming pong paglilingkod, tulungan mo po kami, lalo na po kami na narito ngayon ng mga manggagawa mo, O Lord God, manggagawa ng God's Glory Church here in Cavite. Panginoon, muli mo po kami, O Lord God, sangkapan ang iyong kapagyarihan. Muli mong pag-alapin, Panginoon Diyos, pag-abuyin, O Lord God, yung aming desire sa paglilingkod, O Lord God, na hindi kami maging kampante, O Lord God, sa mga bagay na ginagawa namin, O Lord God. Kundi, Lord, magkaroon kami ng panibagong paglilingkod, panibagong eagerness, yung excitement, Panginoon Diyos, na sa bawat araw na ginagawa namin, O Lord God. Sinasabi namin, Lord, para sa iyo to. Lord, para sa iyo to, Panginoon Diyos, in every decision making. Tulungan mo po kami, Panginoon Diyos, that every time, O Lord God, na we stop, O Lord God, nariyan ka para agapayan kami. Lord, hindi madali, O Panginoon Diyos, ang aming pasimula na to, Lord God. Lalo na po, Panginoon Diyos, ang iglesia nito, Lord, na meron kami mga plano, Panginoon Diyos, for the future, O Lord God, sa bawat ministries, O Lord God, and even in every individual, Panginoon Diyos, in every family, O Lord God, meron kami mga plans and desires, Panginoon Diyos, sa iyong mga kamay, amin pong itinitiwala ang lahat ng ito, Lord God. Mangyari ang nais mo, mangyari ang kalooban mo, Lord God. Bigyan mo po kami ng initiativeness, ng enthusiasm, O Lord God, na gampanan, Panginoon Diyos, yung mga bagay na nais mo, Lord God, upang sa pagdating mo, Lord God, na ma-reach namin, O Lord God, yung nais mo, Lord, yung goal na ito, Lord God, we can face to you, Lord, that we've done, Panginoon Diyos, nagawa namin, Lord, sa tulong mo, sa labor mo, sa biyaya at lakas mo, Lord God. Aharap kami, Panginoon Diyos, sa iyo, Lord God. At alam namin, Panginoon Diyos, sinamahan mo kami, pinagtagumpay mo kami, Lord God. Salamat po, Panginoon Diyos, salamat po sa mga salita mo na amin po na pag-aralan sa gabi ito. Magrema po ito sa aming mga puso, O Lord God. At hayaan mo laging maging bago, laging maging sariwa, Panginoon Diyos, sa mga salita mo. Ang aming pong paglilingkod sa iyo, Lord God. Hindi kami magsasawa, hindi kami manglulumo, hindi kami manlulupay pa, hindi kami manghihina, O Lord God. Kundi laging may sigla at lakas, sapagkat alam namin, Panginoon Diyos, ikaw ang kasama namin, ikaw ang patuloy na ikaw ang tumutulong sa amin, O Lord God, sa lahat ng bagay na gagawin namin. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, mula po sa aming pastora, down to the pastoral staff, O Lord God, sa mga leaders, elders, and deacons, sa mga manggagawa, sa mga ministry heads, sa bawat pamilya ng iglesia nito, Lord God, sa mga kapatid namin na nasa malalayong lugar, Lord, ang bawat pamilya, abutin mo po sila, Panginoong Diyos, tulungan mo po sila, palakasin mo po sila, sila man, O Diyos, na nakakaranas ng panlulupay pa, Lord, ang kalakasan na mula sa iyo, kasilahan na mula sa iyo, Lord God, para nasa nila, Panginoong Diyos, ikaw po ang maging comfort nila, Lord God, ikaw po ang maging kaaliwan nila, at ikaw ang patuloy na magbibigay sa kanila ng assurance, Lord God, na magpatuloy, Panginoong Diyos, sa hangganan ng buhay, Lord God. Salamat po, Panginoong Diyos, salamat. Pagpalain mo po ang bawat isa, maging ang mga kapatid namin na wala dito, na nasa kanya-kanya mga tanganan, ano man ang kanyang kalalagayan, Lord, tulungan mo po sila, Lord God. Tulungan mo po sila. Lord, give us an initiativeness, enthusiasm, na laging masabik sa presensya mo, sa mga gawain mo, Lord God. At patuloy, Lord, hindi kami magsasawa, Panginoon Diyos, sapagkat alam namin ang lahat nito, hindi nawawala ng kabuluhan. Salamat po, Panginoon Diyos, salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Lord God. Selyuhan mo po, Lord God, ang lahat po ng aming na pag-aaral sa gabi ito, Lord God. Lalabas kami ng tempo ito na punong-puno, Panginoong Diyos, ng biyaya mo, ng pasya mo, punong-puno ng kaalaman
Jesus. Amen. Praise God. Alam ko kung nasa doon natin yung biyaya at pagpapala ng Diyos ng Diyos. Amen po ba? Amen. At ngayon po, ilalaro tayo sa pangalawang gawain sa ating pagbibigay. Praise God. Yun nga po, ang Diyos talaga ay tapat. Siya ay mabuti, tapat at dakila sa ating mga buhay. Kasi thanks God for this opportunity na magamit po rin ng Lord. Kasi last 21, napagpapunin ko. Pero praise God, nakatayo pa rin po ako sa harapan nyo. Tuloy na mabuti talaga, dakila at papatanggulustan. Patuloy binibigyan niya pa rin ako ng buhay. Nais niya na mapaglingkuran ko pa rin siya. Kaya sa oras nito, nga po, forget the past. Kung may mga tao na sakit sa atin, kalimutan na natin, mapatawad na natin, magpatuloy tayo para sa Kanya. Kasi pag sinimula natin ang maganda ang taon ito, gaganda hanggang matapos ng year 2026. So gagamitin tayo. Kasi kung may mga bigatin tayo sa life, mahirap makakilos. Kaya kailangan mag-aaral. Isa pa, pagpalain natin ang Lord sa gawain nito. Lord, thank you so much for our living time in every season, Lord. Tuloy na tapat ka. Lagi mo kami sinasamahan ng Diyos. Maging sa buhay mo ito, sa buhay namin, yung narito. Na kung winter man, subalit salamat at we have you are able to bless us, Lord, na magamit pa ang mga buhay, O Lord God. For your glory, O God, sapagat ikaw, O Diyos, ang dapat na maitaas lamang, maitahal sa gabing ito. Kahit ikaw lamang, O Diyos, na nagbibigay ng lahat ng aming mga pangasinan. Gusto mo lamang kami ng mag-obey, at Lord, we gave God's promises na kapag nagbigay kami, O Diyos, bibigyan mo rin kami siksiklibig at umakap. Magpapalain mo, Lord, ang aming mga itinan mo. Sa gabi nito, Lord, pagpalain mo yung bawat isa magbibigay. In all aspects, Lord, of our lives, Lord. Bless our ministries, Lord. Kung ano man yung mga plano mo pang gawin sa amin, Lord. Magamit kami for your glory. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Yan lamang po sa atin pong mga announcement. Yan, for Sunday service po, starts at 9:30 a.m. and offertory po natin is si Brother Aaron Goloy. And next Sunday, flower offertory po Felizardo and the Guzman family. And next Sunday, food sponsor naman po for children, ministry, Pulong and Armesa family. And for prayer morning naman po and devotion, every Tuesday po yan sa Saturday. And Bible study naman po natin every Saturday po, Villarin Residence, Ilaw Residence, Bacauco Residence, and every Sunday naman po at Malirari Residence. And reminder po sa bawat isa, recommitment service po, sa Sunday na po iyan, and ang attire po natin ay white. And registration po after, okay po ba? So yun lang pag-address po sa bawat isa. Amen. Praise God. Sige po tayo sa lahat ay tumayo at patuloy po tayo magpasalamat sa Panginoon. At patuloy po natin namnamin ang ating pong narinig na pangangaral na
bygones be bygones, no? Gusto natin makapagpasimula, kalimutan natin yung mga bagay na dapat kalimutan, no? Kasi hindi po tayo makakapagpasimula kung dala pa rin natin yung mga bagay na naranasan natin noong nakaraan. So, ang Panginoon ay nagbibigay po sa atin ng pangako, no? Ng panibagong kalalagayan, no? Yung gusto ng Panginoon. Maranasan natin yung mga bagay na bago sa taong ito. So, kaya nga, umpisahan natin, no? Sa pamagitan po ng pag-imot sa mga bagay na nakaraan. Sige po tayo po lahat ay manalangin. Nakilang Diyos, maraming salamat po sa gabi nito na muli, Panginoon, ay binigyan mo kami, Panginoon, ng panibagong paalala, Panginoon, sa pagpapasimula po namin sa taong ito. Salamat, Panginoon, sa lingkod na ginamit mo, ang pagpapala ay sumagamit sa Kanya. At ang mga salita mo, Panginoon, na Kanya pong inihatid ay patuloy po magbarka sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, at hayaan mo na sa pamagitan po ng iyong gabay at ng pamumuna sa aming buhay, maranasan namin ang bagong pangako mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, at abutin mo rin po, Panginoon, at titagpuin ang aming po mga kapatid na hindi namin nakasama sa gabi nito. At mga kanilang kalalagayan, makita nila, Panginoon, na meron Diyos na nagmamalasakit at sumakalinga sa kanilang buhay. Maraming salamat. Ingatan mo kami, Panginoon. Yamang dala namin ang kapangyarihan na yung mga salita. Naranasan din namin, Panginoon, ang pagdukob na yung Santong Espiritu sa aming buhay. Nadadali namin sa aming mga tahanan ang tagumpay na dulo nito sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng parangal at papuri sa pangalan ng Panginoon Jesus.